Ang nakaraan. Matapos patayin ni Master Yi ang alagad ng kupal na ito sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanyang espada at ito ay nahati, kaya't nabigla din naman ang kupal na boss nito dahil napakalakas pala ng prinsipe. At sa kasalukuyan, ay humakbang naman ang ating bida papalapit at para bang siya ay hindi pa kontento sa kanyang ginawa. Kaya't nanginginig-ninig pa at takot na takot ang kupal na ito dahil siya na nga ang isusunod nitong papatayin. Ngunit bigla naman itong humingi ng time first, pinapag-antay lang niya ang ikalawang prinsipe ng sandali at baka mapag-usapan ito. Ngunit wala naman ding pakialam si Master Yi sa lalaking ito, at sinabi pa niya ng may pagbabanta na wala itong pakialam kung gusto niyang maghintay pa ng sandali at bibigyan siya nito ng kaunting segundo para lumapit sa kanya at umatake kung ayaw pa niyang mamatay. At medyo nag-isip naman dito ang kupal. At hindi na nga niya makukumbinsi ang ating bida, kaya't isa na lang ang kanyang dapat gawin at siya ay naghanda para labanan ito. Ngunit bigla din naman niyang naisip ang nangyari kamakailan lang, na dahil ginamit ni Master Yi ang kanyang teknik na gumagamit ng sword aura ay siguradong ubos na ang kanyang inner energy, at bigla siyang nabuhayan ng loob at sinabi pa sa kanyang sarili na makakaya niyang talunin ang ikalawang prinsipe dahil dito. Kaya't dali-dali din naman niyang hinugot ang kanyang espada, para simulan na ang kanyang pag-atake, dahil sa ngayon ay mahina na ang kanyang kalaban. At nang nasa harapan na niya ang ating bida, ay galit na galit ito at gusto niyang patayin si Master Yi. Ngunit wala lang reaksyon ang ating bida habang tinitignan nito ang ekspresyon ng kupal. At nang umabot na sa kanya ang unang atake nito, ay madali lang niya itong nasalag gamit din ang kanyang espada. At medyo mabigat din naman ang pakiramdam ng ating bida, kaya't bigla siyang napaisip na medyo may lakas pa din pala ang kupal na ito. At sa ngayon ang gagawin ng ating bida, ay ipunin niyang lahat ng kanyang natitirang mga energy sa katawan, at tatapusin ang laban na ito ng isang iglap lang, at habang iniisip niya ito ay patuloy pa din ang pag-atake ng kupal. Nanlilisik ang mga mata nito na para bang alam na niya na hindi ito mananalo sa kanya. At ibinubuhos din naman niya ang buo niyang lakas para patumbahin si Master Yi. Ngunit patuloy din naman siyang kinakounter ng ating bida, at sinasalag ang bawat attack nito. At wala naman itong preno sa pag-atake, kaya't napapaatras na lang si Master Yi. Napasigaw din naman ang kupal, at para bang gagamitin na nito ang buo niyang lakas para sa susunod niyang atake. At habang napapaatras din naman ang ating bida, ay iwinasiwas ng kupal ang kanyang espada pataas, at determinado pa din siya na patayin si Master Yi. At makikita nga sa paligid na malakas din ang mga atake ng kupal na ito, na nagdahilan ng pagkakrak ng mga bato sa paligid habang patuloy din naman ang pag-ilag ng ating bida. Ngunit bigla din namang sumagi sa kanyang isipan, na kung totoo bang naubos na ng ikalawang prinsipe ang lahat ng kanyang inner energy sa kanyang atake kanina. At dahil dun ay kumpiyansa naman ang kupal, na kahit sa pag-ilag sa kanya, ay hindi na nito kakayanin. At sa ngayon, ay naisip ng kupal na boss na ito na kung ipagpatuloy lang niya ang pag-atake, ay siguradong matatalo din niya ang kanyang kalaban. Ngunit habang iniisip niya ang mga ito, ay bigla siyang napatingin sa kanyang dibdib, at natusok na nga ito ng espada, kaya't hindi niya inaasahan ito. At bigla din namang nagsalita ang ating bida, at sinabi niyang mahina ka pa, ang dapat na ginawa nito ay mag-training pa sa kanyang buong buhay sa halip na magpakalunod sa kanyang pagkaganid sa pera. At siya na mismong head ng mga bodyguard sa household na ito, na mismong magpuprotekta sa Golden Manor, ay hindi dapat mamuhay ng ganun, at makikita din namang tumagos na nga ang espada ni Master Yi sa lalaking ito. At unti-unti din namang nawawalan ng malay ang kupal, at tuluyan na nga itong namatay. At sa ngayon ay hinugot na nga ng prinsipe ang kanyang espada, na nagdahilan ng pagtalsik ng mga dugo nito sa paligid, at dagdag pa niyang sinabi na kung gusto nitong maging mayaman sa kanyang susunod na buhay ay dapat din itong maging merchant. At matapos nga niyang patayin ang kupal na boss, ay nagpasalamat naman na ang Golden Manor Master sa pagkakaligtas niya at ang kanyang anak at apo. At dagdag pa niyang sinabi na hindi niya makakalimutan ang pagtulong nito sa kanila,
dahil siya lang ang naglakas loob para iligtas siya sa napakasalimuot na kalagayan na ito. At habang pinapakinggan naman ng ikalawang prinsipe ang sinasabi ng Golden Manor Master, ay tinanong naman siya kung ano ang kanyang pangalan. Ngunit pasaring lang ang kanyang pagsagot, at sinabi niya na siya ay isang hamak na palaboy lamang na nagkataong dumaan lang sa lugar na ito at napag-isipang iligtas sila. At sinabi din naman ng Golden Manor Master na kahit niya ang hari ng grupo ng mga palahboy ay mahirap ang talunin ang mga taong ito, at sumagot din naman ang ating bida na tsamba lang ang kanyang mga ginawa. At bigla din namang nagsalita si Gomsayon na nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa na kung mailigtas silang lahat ay bibigyan nila ito ng reward at ang gusto niya ay pera, at masinsinan din naman itong pinakinggan ng kanyang ama. Kaya't nasabi ng Golden Manor Master sa ating bida na napakagaling niyang mandirigma, at kung anuman ang kanilang napag-usapan ni Gomsayon ay tutuparin niya ito, ang buong puso at walang pag-aalinlangan. At sinabi pa niya na kung pera lang ang gusto ng ikalawang prinsipe, ay nasa tamang lugar na siya, kaya't napapangiti na lang din si Master Gi, at sa wakas ay magkakaroon na din siya ng puhunan para makapagpatayo ng sarili niyang grupo. At bigla namang nasabi ng ating bida sa kanyang sarili, na ito nga ang eksaktong rason kung bakit siya nag-disguise bilang isang palaboy para tulungan ang Golden Manor Master at ang kanyang pamilya. At sa ngayon ay makikita naman ang daanan patungo sa vault kung saan nakalagay ang napakaraming kayamanan ng Golden Manor. At sinabi naman ng Golden Manor Master na dahil niligtas nito ang kanilang mga buhay ay dapat lang nila itong bigyan kahit na ang lahat-lahat ng mayroon sila, ngunit hindi niya ito magagawa at parang imposible. At sinagot din naman agad siya ng ating bida na hindi siya ganun kaganid at sakto lang ang kanyang kukunin. Ngunit sinabi din naman ng Golden Manor Master na mabuti sana kung siya na ang magbibigay dito ng kaukulang bayad sa kanya, ngunit parang nakakahiya dahil ang kapalit nito ay ang kanilang buhay, kaya't napag-isipan niya na hayaan na lang si Master Gi na kunin ang kaya niyang mahakot, kaya't natutuwa din naman ang ating bida sa sinabi ng Golden Manor Master. Ngunit mayroon lang isang kondisyon ang matanda, na hindi siya po pwedeng gumamit ng mga kariton o magpatulong sa iba para maghakot, at pwede din naman siyang gumamit ng kanyang inner energy. At sinagot din naman agad siya ng ikalawang prinsipe na okay lang ba sa kanya dahil siguradong makakakuha siya ng maraming gold pag gumamit ito ng inner energy. Ngunit masaya namang sinabi ng matanda na dapat ay namatay na nga sila kung hindi lang dahil iniligtas sila nito, at ito lamang ang kanyang magagawang ganti para sa kabutihang ginawa ni Master Gi. Kaya't napapatingin na lang dito ang ating bida, at sa ngayon ay napag-isipan na niya kung ano ang gagawin sa loob. At sa ngayon ay nagpasalamat na nga ang prinsipe sa Golden Manor Master sa pagpayag nitong kumuha siya ng kahit na ilang mga gold sa abot ng kanyang makakaya. At binuksan naman din agad ng matanda ang napakalaking pintuan patungo sa kanilang kaban ng mga kayamanan, at masaya pa itong nakatingin sa ikalawang prinsipe. At nagdahan-dahan na ngang pumasok si Master Gi, at wala din namang kaalam-alam ang dalawa kung ilan ba talaga ang makukuha ng prinsipe. At sa kanyang paghakbang papasok ay makikitang napakalawak at napakadilim pa nga, ngunit binaliwala lang ito ng ating bida, at siya nga ay naglakbay na sa loob. Habang napapatingin naman ang Golden Manor Master at ang kanyang anak, ay napapasabi naman si Gomsayon na sa level ng martial arts ng taong iyon ay siguradong makakakuha ito ng napakaraming ginto na higit pa sa kanilang inaasahan, kaya tinanong din naman niya ang kanyang ama kung okay lang ba ito. Ngunit bigla din naman siyang sinagot nito, at sinabi na kung mayroon pa bang kayamanan na mas higit pa sa buhay nilang dalawa ng kanyang anak ang makikita sa loob kaysa sa pagpoprotekta ng taong iyon sa kanila. Kaya't natutulala naman dito si Gomsayon at hindi makasagot sa kanyang ama. At dagdag pa ng matanda na wala nang hihigit pa makita niya lang na buhay ang kanyang anak at ang kanyang apo, at ito lang ang kanyang hinahangad sa kanyang buhay at wala nang iba. Kaya't masaya naman si Gomsayon na marinig ito sa kanyang ama, at talaga ng mahal na mahal sila nito ng walang katumbas na kahit na anumang ginto. At napapasabi din naman ang Golden Manor Master na hindi ordinaryong tao ang kanilang nakatagpo ngayon, at sumasang-ayon si Gomsayon
at sinabi pa niya na itinatago ng ating bida ang kanyang tunay na kapangyarihan, bagamat napakabata pa ng itsura nito ay makikita namang napakalakas niya. At dagdag pa ng matanda, na hindi lang ang angking lakas ng lalaking iyon ang kanyang napansin, ngunit mayroon siyang kakaibang nararamdaman patungkol dito, na hindi niya kayang masabi gamit lang ang mga salita. At marami naman din siyang nakatagpong mga tao sa tagal niyang namumuhay sa mundong ito, at hindi pa siya nakakakilala ng isang tao na sa batang edad ay napaka-confident at mayroong kakaibang aura na pumapaligid dito. At talagang kikitain pa din naman nila ang mga pera na posibleng makuha ni Master Gi, ngunit hindi sila sigurado kung makakatagpo pa sila ng isang taong katulad niya, kaya't ito ang dahilan ng Golden Manor Master kung bakit okay lang sa kanya na kumuha ang ating bida ng madaming ginto, dahil sa mas madami nitong makukuha ay mas malalim din ang koneksyon na kanilang mabubuo sa isa't isa. At para bang nagiging isang leksyon ito kay Gumsayon kung paano kumilos ang kanyang ama. Ngunit sa lahat ng mga nangyari ngayon, ay nahihiwagaan din naman si Gumsayon kay Master Gi, pati na din sa kanyang ama kung paano ito gumawa ng koneksyon para sa kanilang kapakanan. At sa kasalukuyan ay bumalik na nga ang ating bida sa kanila. At sa ngayon siya ay tutungo sa Heavenly Demon Mansion, para kausapin ang kanyang ama patungkol sa isang mahalaga niyang gagawin. At habang naglalakad siya sa hagdan, ay bigla itong napaisip sa mga gold na kanyang nakuha sa Golden Manor, at ito ay kanyang ibinenta sa iba't ibang mga lugar. Dahil hindi makakaya ng isang shop lamang na bilhin ang lahat ng kanyang mga nakuha, kaya't napag-isipan niya na pumunta sa iba't ibang mga lugar at ibenta lahat ng mga ito na nagkakahalaga ng 38 milyon, at makikita din namang nagulat ang mag-ama sa gabundok na nakuha ni Master Gi. At napapasabi din naman ang prinsipe sa kanyang isip, na lahat ng mga perang kanyang nalikom ay ang magiging pundasyon ng kanyang gagawing squad, na susunod lamang sa kanyang mga utos. At nang marating na niya ang kanyang ama, ay dahan-dahan niya itong tiningnan. At habang nakaupo ang Heavenly Demon, ay binabasahan din naman siya ng report ni si Mamyong at ito ay galing sa iba't ibang mga lugar at paulit-ulit lang ito sa buong araw at siya din ang gumagawa ng importanteng desisyon patungkol sa mga ito. At nakadepende din sa cult leader kung papayagan niya o tuluyang maglalaho ang request ng lugar na iyon. Habang makikita naman na parang nababagot na at hindi ito nag-i-enjoy sa kanyang ginagawa ngayon. At napapaisip na lang ang prinsipe, kung nakukontento ba ang kanyang ama sa ganitong klase ng buhay na mayroon siya ngayon. Kaya't habang papalapit siya ay patuloy pa din ang kanyang pag-iisip at sinasabi niya sa kanyang sarili, na kagaya niya at ni Lian, ay baka naiisip din ng Heavenly Demon na baka gusto din niyang ipamigay ang kanyang posisyon sa ibang mga tao. Ngunit nang malapit na ang ikalawang prinsipe sa kanyang ama, ay nagsalita naman ito at sinabing nabalitaan niyang lumabas ito at mayroong ginawa. Kaya't sumagot din naman ang ating bida at sinabing lumabas lang siya para kumita ng pera. Ngunit napatanong din naman agad ang cult leader kung bakit niya kinakailangan ng pera. At ang sagot ng ikalawang prinsipe ay ayaw niyang gamitin ang pera ng kanyang ama. At sa ngayon ay medyo malaki-laki ang kanyang gagamitin para sa kanyang gagawin sa hinaharap, at napapatanong din naman ang kanyang ama kung paano niya ito sisimulan. At bigla din naman silang sinagot ni Master Gi, na gustong-gusto niyang bumuo ng sarili niyang private group, kaya't nagulat naman ang dalawa sa mga plano ng ikalawang prinsipe. At napatanong din naman ito sa kanya kung bakit niya kinakailangan ng private group. Sabi naman ng prinsipe na di ba ang 8 mga Demon Supreme ay mayroong kanya-kanyang mga grupo, at para matapatan niya sila, ay kailangan din niyang gumawa ng sarili niyang grupo. Ngunit hindi naman siya pinapayagan ng kanyang ama, dahil kung susubukan niyang bumuo ng isa ay mainggit din ang kanyang nakakatandang kapatid at maghahangad din ito ng sarili niya, at ang kanilang pamilya kasama na din ang buong kulto ay mas lalong magkakahiwa-hiwalay, at galit pang sinabi nito, na ayaw niyang gawin ito ng ikalawang prinsipe. Ngunit inaasahan din naman ito ng ating bida na hindi siya papayagan ng ganun kadali lang, kaya't mayroon siyang backup na plano para dito, at makikitang para bang may hinuhugot siya sa ilalim ng kanyang damit. At sa ngayon ay ipinapakita niya ang kanyang regalo para sa Heavenly Demon, sa loob ay mayroong importanteng nakasulat.
Ngunit nagtataka din naman ang dalawa kung ano ang binabalak ng ikalawang prinsipe. Ngunit na-curious din naman ang Heavenly Demon dito, kaya't itinaas niya ang kanyang kamay para kunin ang gustong ibigay ng ating bida. At habang hawak-hawak ito ng ikalawang prinsipe, ay bigla itong lumutang at sa ngayon ay kinukuha na ito ng cult leader gamit ang kanyang energy. Kaya't napagdesisyonan niyang buklatin ito at basahin. At napapatanong siya kung bakit mayroong nakasulat na napakaraming pera dito. At walang ano-ano din namang sinabi ng ikalawang prinsipe, na ang perang yan ay ibinibigay niya sa kanyang ama bilang allowance, kaya't makikita din namang gulat na gulat ang mukha nito. At hindi pa din makapaniwala ang Heavenly Demon, kaya't napapangiti naman ang ating bida. At sa ngayon ay biglang napapatingin sa kanya si Mamyong, at nagtataka kung saang lupalop niya ito nakuha. Ngunit sa ibinigay na ito ng kanyang anak, ay para bang mas lalo siyang nagalit dito, at hindi niya maipaliwanag kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Ngunit nagsalita na lang ito at sinabing mayroon din namang napakaraming pera ang Heavenly Demon. Ngunit alam din naman ito ng ikalawang prinsipe, at sinabi pa niya na ang cult leader ay ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Pero pahabol pa niyang sinabi na ang kanyang ibinigay sa ngayon ay ang kanyang unang allowance pa lang at ito ay kanyang pasasalamat sa kanyang ama sa pagpapalaki at hayaan siyang mabuhay sa mundong ito. At wala din namang isinagot ang Heavenly Demon sa pahayag ng ating bida at nahihiwagaan na lang sila sa ikinikilos nito. Gustong-gusto naman itong gawin ng ikalawang prinsipe kahit na isang beses man lang. At lahat ng ito ay para sa kanyang ama para siya ay makapagpahinga ng mabuti, at tuluyan din naman nang umalis si Master Gi na nag-iwan sa kanila ng napakalaking pera na nagsisilbing patunay na kayang-kaya niyang gawin ang lahat kung gugustuhin ito. At sa labis na pagkabigla ng Heavenly Demon, ay natutulala na lang ito habang nakatitig sa napakalaking perang kanyang nakuha galing sa kanyang anak, at naghihintay din naman si Mamyong kung ano pa ang gustong gawin ng cult leader. At para bang meron na itong naiisip, at nagtataka din naman ang advisor kung ano ang magiging aksyon dito ng Heavenly Demon.